Ito ang inyong Tia Deli. Kumusta, mga ginigiliw kong tagapakinig? Narito na naman po kami sa pagsasadula ng mga pangyayaring lumikha ng suliranin at bagabag na humitik at naging mahalagang bahagi ng buhay. Mataos naming layo ni magdulot na ikagagaan, kundi ng tuluyang ikapapawi ng hapdi at kirot ng pagdurusa o agam-agam. Sa huli, ako po'y nag-uukol ng maikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasiya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang ang isip ay hinilam ng langhinang kalooban at nagkulang ng tiwala sa sariling kakayahang batiin ng pagsubok ng kabalaran. Ito po ang kasaysayan sa mga liham sa inyong Tia Deli. Tulad kadalasan ang buhay sa maghapon lamang. May pagsikat ng araw, ang kapanganakan, at paglubog ng araw, ang kamatayan. Subalit ang maghapon, tiyak ang batid kung kailan magbubukang liwayway at magtatakip siling. Samantalang ang buhay ng tao, kung kailan babawiin, tanging Diyos ang nakaalam. Isang taga-Lebak, Sultan Kudarat ang nagsalaysay. Siya'y tinaningang mabubuhay ng hanggang 21 lamang. Subalit, hanggang ngayon, nasa kanya pa rin ang kakayahang damhin ang ganda ng buhay. Tatawagin natin siyang Val. Tia Deli, ako po'y ikatlo sa 7 magkakapatid. Ang aking ina ay dating pastora sa aming church at ang aking ama ay dating municipal kagawad sa aming bayan. Ang pamilya po namin ay medyo nakaririwasa dahil mayroon kaming malawak na lupain nung panahong ako'y bata pa. 1986 ako'y 6 na taong gulang pa lamang nang ako'y dapuan ng sakit na leukemia. Labis-labis ang kalungkutan ng aking mga magulang, lalo na nang sabihin ng doktor na maaaring hindi magtagal ang aking buhay at sa edad 21 maaari akong mamatay kung hindi magbabago ang aking kondisyon. Sa kabila ng katotohanan yun, hindi ako nawalan ng pag-asa. Tinuruan ako ng aking magulang na manalig at magtiwala sa Diyos upang malagpasan ko ang pagsubok. Subalit, noong 1999, nasa second year high school na ako, nagkaroon ako na iba pang karamdaman. Bala na? Ano ba nangyayari sa iyo? Kanina ko pa narinig na nasa saka ka. Ma, nahihilo po ako eh. Ha? Saka ang ulo ko, laging masakit. Aba, mataas pa rin ang lagdat mo ha. Tuminom ka na ba ng gamot? Opo, pero balik-balik po lagnat ko eh. Parang binibiyak ang ulo ko sa sakit. Naku, bata ka. Ano ba nangyayari sa iyo? Hihina na rin po yun eh. Kahapon pa lagdat mo. Mabuti pa siguro. Dali na kita sa ospital. Teka lang ha. At sasabihan ko ang papang mo.